Unti-unti naming nilapitan ang buhaya. Hinanda na ang panghuli. Pero bago pa man kami tuluyang makalapit, lumubog ito at naglahok sa ilalim ng tubig. Alas 5 kinabukasan, larga ulit ang grupo para tingnan kung may kumagat sa mga silo na ikinabit noong gabi. Oo, yung balsa. Ha? Walang tali. Hindi ko maninag yung tali. Tayo nagkabit yan di ba? Pero nakakabit pa ang mga pinaing manok. Walang kumagat sa aming mga silo. Naman dalawa? Yan, tsaka doon meron. Para di masayang ang biyahe, naglagay na lang kami ng mga panibagong patibong. Si Professor Rainier Manalo ng Palawan State University ang isa sa pinakamahusay na eksperto sa buhaya sa Palawan. Bihasa sa crocodile hunting, ilang taon na niyang pinag-aaralan ang mga ito. So ngayon, kinakabit ni Rainier yung lubid doon sa isang puno. At yung dulo ng lubid na yon nakakabit dito sa isang cable snare. Okay. Itong cable snare na ito, ang ilalagay dito. Nasaan yung payo natin doon? Ito. Naku, kakagat pa siya dito. Masarap ba to? Lalagay natin dito yung manok. And hopefully, kapag kinain ito ng buhaya, automatic itong maglalak dun sa kanyang snout. Epekto din pala yung... Pira-pirasong manok ang pain na nilagay nila Rainier. Karaniwan daw kasi, manok, ibon, unggoy, ahas at malalaking isda ang kinakain ng mga buwaya dito. Kasama ba sa diet nila? Hindi nila talaga kasama ang tao. Kaya lang, hindi nila masabi kung iyan ay hayop o yung tao. Opportunistic kasi sila. Lahat ng gumagalaw sa paligid nila, pwede nilang kunin kaagad para mayroon silang pagkain. So hindi kasama yung tao bilang pagkain nila. Nagkakataon lang na nandoon sila sa area. Kain na rin tayo. Naniniwala sila Rainier na sa kabila ng takot ng mga tao sa buwaya, dapat pa rin pangalagaan ng mga hayop na ito. Hayaan sila sa kanilang natural na tirahan. Pero ibang usapan na kapag pumapasok na ang buwaya sa komunidad at kumakain na ng tao. Masasanay raw ito at kukuha pa ng ibang biktima. Ayon kay Rainier, noon daw, tahimik namang nabubuhay na malayo sa isa't isa ang mga tao at buwaya ng Rio Tuba. Nasa dalampasigan ng tao, nasa bakawan ang buhaya. Pero ano ang nagbago? Bakit ngayon pumapasok na sa komunidad ang mga buhaya? Kilala ang Rio Tuba sa malawak nitong mangrove area. Tingnan nyo dito, dire-diretso, ang ganda-ganda, berdeng-berde ang kulay. Pero tingnan natin kung gaano pa kalawak yung mangrove area doon sa loob. Ay, patay na talaga. So, pasukin natin yung mangrove area. Bakit ganito na itsura dito? Yung dun sa labas, puro green pa, pero tingnan mo dito sa loob. Putol na. Yung mga mangroves. Nang hinayang ako sa aking nakita, di ako magtataka kung pati buwaya aalis sa lugar na ito. Tingnan nyo to. Kakaiba, hindi lang basta pinutol Ang ginawa, binalatan. Binalatan yung mangrove. Ang balita kasi namin, ginagamit daw yung balat ng mangroves para sa dye. Kamakailan, 700 sako ng balat ng mangroves ang nakumpiska ng PNP habang binabiyahe palabas ng Palawan. Lahat ng pwedeng pakinabangan sa mangroves, kinuha nila. Unang-una yung ito. Tapos pagkatapos yung kahoy na yun,
gawin nila ng paggatong o uling. Saan daw nila dadalhin ito? Saan nila Mas ito ibibenta? ngayon sa Zamboanga, pero yung iba, ini-export pa nila yung sa, sa Malaysia. May idea ka kung magkano per sack ang benta nila dito? Per kilo, ang natanong namin dito, 14 pesos ang per kilo. Pag namatay yung bakawan, ano mangyayari? Wawalan sila ng silungan. Ang mga crocodile. Ang mga crocodiles, maaari silang umalis doon sa bakawan na yon at lalipat sila ng ibang mga pwedeng puntahan. Ngayon na, nagkakasalubungan sila na kung saan nandun yung mga tao. Pumupunta na sila sa tao. Pumupunta sila sa bahay ng mga tao. Kung ikukumpara mo dun sa pinuntahan natin kahapon, mas mataas nila yung tubig. Sabi nila yung ganyan daw kataas or mas mataas pa, dun daw pumapasok yung buhaya dito sa loob ng community. Pero habang hinihintay namin ang bangkang magdadala sa amin sa Bakawan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ate, pwede makipasok? Biglang bumuhos yung ulan eh. Hindi ko alam kung pumapasok yung crocodile, kung ano yung behavior niya kapag umuulan, pero nakakatakot dito sa kinatatayuan natin. Siguradong tataas yung tubig. At pag tumaas yung tubig, mas malaki yung possibility na makakapasok sila dito sa loob ng community. Isa lang ang nasa isip namin noon, kailangan makahanap ng mataas na lugar bago lamunin ng tubig ang Pampang. Ayun, nagbukas ng pinto. Oh my God, madulas to. Ay, salamat. Pagtila ng ulan, tuloy kami sa paglarga. Isa-isang ininspeksyon ng mga patibong. Pero nakatawag pansin ang isang silo. Tagwan na lang kaya? Patay na lang yung pampito nating silo. Hindi ko makita yung tali. Parang walang stick. Walang. Ito ko yung tali, nakasiksik sa loob ng bakawan, nakalubog. Okay. Isa lang ang ibig sabihin nito, may buwayang kumagat sa aming patibong. Stick man yan. Ayan. Puta na. Ano nangyari? Malaki ito. Naputo lang alin. Yung cable snare? Oo, na lost. Dala niya lahat. Dala niya lahat, pati yung cable Pati snare. yun. O, nasan yung... Saan yung kable? Ganito yung forma niya dapat. Ito, nasan to? Yan po yung wala. Ito po yung na lost. Ito. Dala-dala niya yan yung Nahigit niya dulo ito. na yan. Ito. Nahigit niya to, bale? So, Ang lakas nun. isang sinyalis po na malaki yung hayop. Tama ng lubid. Nila. Lalo kaming kinabahan sa aming nakita. Anong klaseng hayop ang aming kaharap? May kabaman sa dibdib, lumarga kami alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Oh. Yesyo, May trap tayo. may trap tayo dyan. Meron tayong trap dyan. Sa bungad ng Bakawan, kung saan nakita ang biktima, Patay na. Nong, pakipatay ng makina. nagtaka kami sa itsura ng aming silo. Wala na ang pain at sa gilid nito, isang pares ng nagbabagang ilaw ang aking nakita.
Ay, nakita ko. Yung mata ba yan? Parang may ilaw. Mata ba yun ng crocodile? Yung parang ano? Parang flaming? Parang ganun? Parang light? Baga ng sigarilyo. Okay, kita na pre. Pre, malaki. Malaki. Ang laki. Nakikita yung Nakaharap ata siya sa atin. nakaharap? Patingin? Tingnan ko. Oh my God. Kumpirmado, buwaya nga ang aming nakita. Dala sa... O sige, ito. Okay. Oh, masyado nandikit. Oh, lumalapit, lumalapit. Layo daw yung bangka. Layo kayo. Pula mo yan. Oh my God, ang laki. Hawak lang. Huwag ko bitaw. Sige. Sige. Bitaw, bigay mo sa akin to. Uy, si Rainer. Sige, approach. Sige. Layo, bangka. Ang laki nito.